Nararamdaman ang pagkamangha bilang level -3, na pagtanto ni Grid na maaari niyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang pag-Moss Descendant para gumawa ng mga item para sa kita at karanasan. Inactivate niya ang legendary Blacksmith's Creation skill at inisip na lumikha ng isang makapangyarihang greatsword, na inilalarawan nito ng labis na mga katangian tulad ng pagkakaroon ng atake na higit sa 10 milyong at nagpapabagsak ng mga meteor sa bawat swing. Habang nilalagay niya ang kanyang disenyo, automatikong iniwasto ng sistema ang kanyang labis na mga detalye, na nagre-resulta sa mga kahangahangang estadistika, tibay na 1090, atake na 1820, at depensa na 80. Natutuwa si Grid, lalo na sa mga karagdagang opsyon na kasama ng item. Gayunpaman, napagtanto niya ang mataas na mga restriction sa gumagamit, nangangailangan ito ng level 300, 5,000 lakas, at Advanced Sword Mastery level 8. Sa unang pagkakataon, nadismaya sa absurdity ng mga kinakailangan, napagtanto ni Grid na bilang pag-Moss Descendant. Siya ay exempted mula sa ganitong mga restriction. Bumalik ang kanyang kasiyahan habang napagtanto niya ang potensyal ng kanyang nilikha. Nagplano na sumali sa isang mataas na level na partido na naghahunt sa Guardian of the Forest upang makuha ang kinakailangang Blue or Calcum Ores para tapusin ang kanyang Greatsword. Sa isang bagong pakiramdam ng layunin, nag-strategize siya upang tahimik na makakuha ng mga materyales habang iniiwasan ang direktang labanan, na nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa kanyang paglalakbay. Sinubukan ni Grid na sumali sa isang party ngunit agad siyang tinanggihan ng Adventurer isa, na itinuro na ang minimum na kinakailangang level ay 190, habang ang kagamitan ni Grid ay nagpapahiwatig na dapat ay nasa level 60 siya. Iginiit ni Grid na siya ay talagang level 100 at binigyang diin na ang kanyang mga kakayahan sa kontrol ang pumapangalawa sa kanyang kagamitan. Tumataas ang tensyon habang si Grid, isang level -3 na manlalaro, ay humaharap sa pagdududa mula sa ibang mga adventurer. Tinutukso ng adventurer isa kung umaasa ba sila masyado sa kanilang mga item, habang sinasalungat ng adventurer dalawa si Grid, tinatawag siyang pulube at inaakusahan siyang nagsisinungaling tungkol sa pagiging level 100. Naikulong si Grid sa galit ng grupo. Si Riges, isang magaling na ranker mula sa Sedeca Guild at kilala bilang Taekwondo Master, ang pumagitna, pinapakalma ang grupo. Siya ay hinahangaan dahil sa kanyang level 180, na nagpapakita ng mga pagsubok ni Grid. Sa kabila ng tensyon, nagtatalo si Riges na payagan si Grid na sumali sa kanilang partido, na nagsasaad na mas maraming miyembro ang makakatulong sa mga misyon. Upang patunayan ang kakayahan ni Grid, iminungkahi ni Riges ang isang 1v1 na laban upang subukan ang kanyang mga kasanayan. Naglalagay ito kay Grid sa mahirap na sitwasyon, dahil natatakot siyang mapahiya sa harap ng iba. Sinubukan ni Grid na sumali sa isang high-level na party ngunit agad siyang tinanggihan dahil sa kanyang mahina at mukhang walang kwentang kagamitan, kahit na sinabi niyang nasa level 100 siya. Naiinis sa pagtanggi, nagdesisyon siyang mag-focus sa pag-iipon ng pera para sa pamasahe palabas ng bayan. Pumunta siya sa isang lokal na panday, umaasang maibebenta ang isang custom blueprint na ideya, ngunit tinanggihan siya ng panday. Inakusahan siya ng kayabangan at sinabing wala siyang respeto sa propesyon ng mga panday. Bilang huling panlalait, inutusan ng panday si Grid na magputol ng 500 piraso ng kahoy, kapalit ng maliit na gantimpala. Sa kasabikan na makuha ang itinuturing niyang simpleng quest, masiglang sinimula ni Grid ang pagpuputol ng kahoy, iniisip na madali niyang makakamit ang level up at makakagawa ng pera. Ngunit mabilis niyang napagtanto na kahit ang pagputol ng kahoy ay napakahirap para sa kanyang level -3 na sarili. Sa kabila ng hirap, nagtiyaga si Grid at na-unlock ang persistent stat, na nagpalakas ng kanyang tibay at stamina. Dahil dito, nagpatuloy siya ng hindi madaling napapagod, at matapos ang 6 na oras na matinding trabaho, natapos niya ang gawain at nakapagputol ng 1,000 piraso ng kahoy imbes na 500. Impresyonado ngunit nagdadalawang isip pa rin, binigyan siya ng panday ng bagong hamon, ang pagmina ng 80 piraso ng iron ores. Ang pagtatapos ng gawaing ito ay hindi lang magbibigay ng karanasan kay Grid kundi pati na rin magpapataas ng kanyang affinity sa panday. Buong sigla at saya, tinanggap ni Grid ang hamon, determinado siyang patunayan ang kanyang halaga.
Pagdating ni Greed sa minahan, halos ubos na ang lakas niya matapos ang biyahe na tumagal ng 3 beses kaysa inaasahan dahil sa mabagal niyang galaw dulot ng mabigat na armor. Nilapitan niya ang mga Monero, at sinabing ipinadala siya ni Smith para magmina ng iron ore. Hindi napahanga ang mga Monero sa payat niyang itsura at inakala nilang magiging pabigat lang siya. Sinabihan nila siya na huwag makialam at gayahin na lang ang ginagawa nila. Kahit Neil 8, nagsimulang magmina si Greed. At laking gulat ng lahat nang bumuhos ang iron ore ng mas mabilis kaysa dati. Kahit suot pa niya ang armor, nagtatrabaho siya ng walang humpay, pilit na nilalabanan ng sakit sa katawan habang naaalala ang masakit na payo ni Smith tungkol sa tiyaga. Pakiramdam niya ay halos mabali ang katawan niya, pero malinaw ang isip niya, at napatunayan niyang ang tiyaga, na tila walang silbi sa iba, ay ang kanyang pinakamalakas na sandata ngayon. Habang pinapanood siya ng mga Monero, napagtanto nila na mali ang paghusga nila kay Greed. Inamin ng isa na kahanga-hanga siya, habang ang isa naman ay humingi ng tawad sa pag-aakala na wala siyang kakayahan. Nagpatuloy si Greed sa pagmimina, at nakapag-ipon ng 170 iron ores, mas higit pa sa inaasahan. Sa wakas, umabot siya sa level 1,